Is Redmi A5 good enough for students? Quick pros and cons po. Okay, so ang tinatanong niya is yung pros and cons nitong Redmi A5 na if you are a student and you're looking for a phone na pwede mo magamit sa school. Okay, so kung ang hinahanap mo isang phone na pwede sa mga balagbagan na games or heavy graphics na games, then this phone is not for you. Pero kung ikaw naman, more on casual games ka lang like ML, Kodam, Roblox, diba? Okay na rin tong phone na to, sir. Hindi naman siya lagi pag mga casual games lang like that. Just don't expect lang yung mga heavy graphics, no? And also, kung gusto mo merong floating windows, wala siyang floating window. Pero kung ang hinahanap mo naman na phone is yung budget phone lang talaga na less than 4,000 pesos, minsan less than 3,000 pesos to pagka naka-sale. Ito sa akin, nabili ko siya less than 4,000 pesos. Then this is a good enough phone for you. Lalo kung ang gagamitin mo lang naman dito is pang view ng mga documents, pang video call sa mga online classes, di ba? This is a capable phone na rin naman for those basic tasks. And regarding naman sa kanyang camera quality, no? It's good enough for the price, no? Hindi naman siya potato quality. I mean, usable naman yung mga shots na makukuha mo dito. Pero don't expect lang din na flagship level yung kanya magiging results, no? Expandable yung kanya memory, triple card slot. Yan. So, pwedeng sabay-sabay silang nandyan na meron kang 2 SIM plus micro SD slot. And then aside from that, malaki na rin yung battery niya. Ang battery niya is 5,200 mAh. So, magtatagal to magamit. Kung heavy user ka, siguro mga 1 whole day tatagal to sa'yo. If casual user, 2 to 3 days. Ganyan. Another con lang niya is yung kanyang charging speed. 15 watts lang kasi yung max niya. So, ma-full charge siya siguro mga 2 hours. And then another pro nito is, pag binili mo siya, may kasama na siya mga accessories. Meron na siyang cable and charger. Hindi ka nabibili, unlike sa ibang brands, di ba? And then, meron na rin siyang kasama na free na jelly case. Ang bibilin mo lang dito is yung screen protector, yung full tempered glass niya, if gusto mo protected din yung screen. Regarding naman sa kanyang OS, ang kanyang operating system is Android 15 Go Edition. And then, yung kanyang, kanyang refresh rate is 120Hz. So, hindi siya lagi. Unlike yung ibang mga budget phones na mura nga, pero bagal naman. Ito, siya, snappy naman siya. Tapos, ang maganda pa dito is, ang promise ng Xiaomi, meron siyang marireceive na 2 years of major, Android update. So, expect na hanggang Android 17 yung kanyang update. And, 4 years of security support, no? Yan. So, yung design niya rin, ang ganda. Di naman siya halata na 4,000 pesos lang and budget phone lang siya. Laki din yung screen niya. Kasi 6.88 inches na yata. Enjoy ka dito manood if mahilig ka manood sa phone mo. Yan. So, kung gusto mo rin ng ganitong phone, check mo na lang dyan sa Yellow Basket. Yan kung nabiling sa akin para same quality and legit store din yung mapagbilan mo. Yun lang. Sana nakatulong itong video. And if you have any other questions, just let me know in the comments and follow for more tech content.